Isang babaeng lumalaban sa terminal na kanser ay iniwan ng kanyang asawa at pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ang kanyang anak dahil sa isang mana. Ngunit wala sa kanila ang nakahula sa naghihintay sa kanila. Isang maliwanag at maaraw na umaga sa Monterrey. Si Romina, isang respetadong ehekutibo, ay patungo sa kanyang opisina. Ang mga lansangan ng lungsod ay puno ng sigla, sumasalamin sa pagsisikap at ambisyong nagpatakbo sa kanyang matagumpay na karera. Ang kanyang pinagtatrabahuhan, isang matayog na gusali sa puso ng distrito ng pananalapi, ay isang patunay ng kanyang mga nagawa sa propesyon. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, palaging may dalawang bagay na inuuna si Romina, ang kanyang kalusugan at ang kanyang anak na si Alfredo, isang malikhaing at masiglang binata na 18 taong gulang. Sa halos buong buhay niya, si Romina ay aktibo at maingat sa kanyang kalusugan. Ngunit sa mga nakaraang buwan, nakaramdam siya ng hindi pangkaraniwang pagkapagod, lalo na sa gabi. Sa una, binaliwala niya ito, iniisip na dulot lang ito ng stress sa trabaho. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nanatili ang matinding pagod, sinamahan pa ng matagalang tuyong ubo. Ang mga gawain na dati ay madali niyang nagagawa ay biglang naging mabigat. May bahagyang kirot na hindi nawawala sa kanyang dibdib. At nakapagtataka, nawala ang kanyang gana sa pagkain nang walang malinaw na dahilan. Dahil nababahala sa mga sintomas na ito, nagpasya siyang kumonsulta sa doktor. Bagamat palaging masigasig sa kanyang mga regular na check-up, napabayaan niya ang mga ito noong nakaraang taon dahil sa patuloy na paglawak ng kanyang mga obligasyon sa negosyo. Habang papasok siya sa klinika, may halong kaba at pag-asa sa kanyang dibdib, umaasang hindi seryoso ang kanyang kondisyon. Matapos ang sunod-sunod na pagsusuri, naupo siya sa harap ng doktor na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Romina, ipinapakita ng iyong mga resulta na may isang bagay na kailangang masusing pag-aralan, sabi ng doktor, na may maingat ngunit seryosong tono. Irerekomenda kitang kumonsulta sa isang espesyalista sa oncology. Biglang huminto ang mundo. Parang umiikot ang paligid habang nagbalik tanaw ang kanyang isipan sa lahat ng alaala ng kanyang buhay ng napakabilis at masakit. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya sa sarili habang naninikip ang kanyang dibdib. Napansin ng doktor ang kanyang pagkabalisa at nagpatuloy, may banayad na kumpiyansa sa kanyang boses. Naiintindihan kong nakakagulat ito, pero isa sa pinakamahusay sa larangan si Dr. Pablo. Ipaliwanag niya ang lahat at gagabayan kanya sa mga susunod na hakbang. Maaari mo siyang makausap ngayon. Sa loob ng opisina ng oncologist, seryoso ang atmosfera. Nakaupo si Romina, matigas ang pagkakaupo sa kanyang upuan, habol-habol ang paghinga, kumakapit sa kahit anong pag-asa ng magandang balita. Romina, kinumpirma ng mga pagsusuri na mayroon kang lung carcinoma sa advanced stage. Ani ng doktor, kalmado ngunit matatag. Hindi ko nais itong pag-aanin. Seryoso ito at hindi magiging madali ang laban. Pero hindi ka nag-iisa. Magkakasama tayong lalaban dito. Nalaglag ang kanyang sikmura at ang kanyang isipan ay naguluhan sa bigat ng katotohanan. Pero paano? Bulong niya. Palagi naman akong nag-iingat sa aking kalusugan. Paano ito nangyari? Nagtagpo ang kanilang mga mata at may pangunawang sumagot ang doktor. Alam kong nakagugulat ito, aniya. Sa kasamaang palad, madalas tahimik ang kanser sa pag-unlad nito, kaya bihira nating mapansin hanggang sa ito'y nasa huling yugto na. Pero kahit ngayon, may mga opsyon pa tayo. May mga paggamot na maaari nating subukan at malaki na ang naiambag ng medisina sa mga kaso tulad nito. Huminga ng malalim si Romina, pilit na itinataboy ang takot na dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Hindi siya maaaring panghinaan ng loob. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong niya.
May halong determinasyon ang kanyang tinig. Tumango ang doktor, tila aprobado sa kanyang matibay na loob. Una, tatalakayin natin ang lahat ng posibleng paggamot. Bawat kaso ay natatangi, kaya bubuo tayo ng plano na akma sa iyo. Kinagabihan umuwi si Romina sa kanilang tahanan, isang espasyong puno ng init, pinalamutian ng pagmamahal at pag-aalaga. Alam niyang kailangang sabihin ito sa kanyang asawa, si Ricardo, at sa kanilang anak na si Alfredo. Sa sala na papalibutan ng masasayang alaala, ibinahagi niya ang kanyang kondisyon. Tumahimik ang buong bahay. Si Alfredo, halatang gulat, pilit na pinipigilan ang kanyang luha, habang niyakap siya ni Ricardo, nangakong hindi siya iiwan kailanman. Sa mga sumunod na araw, habang pinagninilayan ni Romina kung paano babaguhin ng sakit na ito ang kanyang buhay at karera, nagpasya siyang ipaglaban ito hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Sa simula, lubos ang pagsuporta ni Ricardo at Alfredo kay Romina. Araw-araw, maingat nilang pinagplanuhan kung paano aalagaan siya. Si Ricardo ang namahala sa kanyang mga gamot. Tinitiyak na iniinom niya ito sa tamang oras at sinamahan siya sa bawat appointment. Samantala, si Alfredo ang naghahanda ng mga pagkaing akma sa kanyang panlasa at pangangailangan. Ngunit habang lumala ang kanyang kondisyon, unti-unting nagbago ang kanilang kilos. Ang dating walang pag-aalinlangang pagtulong ay napalitan ng mga mahabang buntong hininga at tahimik na inis. Isang umaga, kailangang pumunta ni Romina sa ospital para sa chemotherapy. Inakala niyang sasamahan siya ni Ricardo. Mula sa kwarto, tinawag niya ito. May antok sa boses ng kanyang asawa nang sumagot, "Baka mas mabuting mag-taxi ka na lang ngayon." Napalunok si Romina, pilit itinatago ang kirot sa kanyang puso. "Ricardo, ang appointment ko..." "May nakasave ka namang number ng taxi, di ba? Tawagan mo na lang sila," sagot nito, walang kahit anong pagsisikap na bumangon. Pinilit ni Romina ngumiti kahit masakit. "Ayos lang, mahal, magpahinga ka na lang." Habang naghihintay sa taxi, bumaha sa kanyang isipan ang mga tanong. Sobra na ba ang hinihingi ko? Bulong niya sa sarili, nagiging pabigat na ba ako? Dumating ang taxi at agad napansin ng matandang driver ang kanyang panghihina. "Huwag kang mag-alala," sabi nito, "may maamong ngiti. Aalagaan kita sa biyahe." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Romina ng di inaasahang kaginhawahan, hindi mula sa kanyang pamilya, kundi mula sa isang estranghero. Pagkarating sa ospital, natapos ni Romina ang kanyang chemotherapy session at agad siyang bumalik sa kanilang bahay. Naupo siya sa maluwang na sala, nakatingin sa malalaking bintana habang unti-unting lumulubog ang araw. Ang mainit na sinag ng dapit hapon ay bumalot sa silid, ngunit hindi nito kayang pagaanin ang bumibigat niyang damdamin. Alam niyang dumating na ang oras upang harapin ang lumalawak na puwang sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Nang sumama sa kanya sina Ricardo at Alfredo, huminga siya ng malalim. Pinapalakas ang loob upang sabihin ang matagal nang nasa kanyang isipan. "Naalala ko noong punong-puno ng tawanan at masasayang usapan tungkol sa hinaharap ang sala na ito." Nagsimula siya, matatag ang tinig, ngunit puno ng damdamin. "Pero mula nang malaman nating may sakit ako, parang nagbago ang lahat. Hindi ko maiwasang maramdaman na nagiging pabigat ako sa inyo." Napatingin si Ricardo sa sahig, hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. "Romina, hindi ito ganun kasimple," sagot niya, ramdam sa kanyang tinig ang pagod na lampas sa pisikal na panghihina. Lahat tayo nahihirapang tanggapin ito sa kanya-kanyang paraan. Katabi niya si Alfredo ay mukhang balisa, ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong lungkot at pagkakasala. "Ma'am, gusto kitang matulungan pero minsan hindi ko lang talaga alam kung ano ang dapat kong gawin," mahina niyang sabi. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, nanatiling may pag-asa si Romina at nag-alok ng isang solusyon.
Siguro, kailangan nating kumuha ng isang taong may karanasan, isang nurse na makakatulong sa akin sa pang-araw-araw kong pangangailangan at sa pagpunta sa ospital para hindi lahat ng responsibilidad ay mapunta sa inyo. Napabuntong hininga si Ricardo, walang sigla at parang walang pakialam ang sagot. Kung sa tingin mo makakatulong yan, sagot niya. Walang kahit anong emosyon sa kanyang boses. Masakit para kay Romina ang kawalan ng suporta ng asawa, pero pinili niyang huwag na lang magpakalugmok sa kanyang pagkadismaya. Kailangan niyang magtuon sa mga bagay na may konkretong solusyon. Tatawagan ko bukas ang ospital para humingi ng rekomendasyon, desidido niyang sinabi. Kailangan natin ng isang taong may sapat na kaalaman sa ganitong sitwasyon. Matapos ang ilang sandaling pag-iisip, tumango si Alfredo. Mukhang magandang ideya yan, ma'am, sagot niya. Bahagyang ngumiti si Romina. Sa kabila ng lahat, determinado siyang hindi hayaang tuluyang masira ang kanilang pamilya. Lagi siyang nakahanap ng paraan upang malampasan ang mga pagsubok. At hindi ito magiging iba. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang nurse na kinuha ni Romina. Espesyalista ito sa pag-aalaga ng mga may cancer at agad niyang naunawaan kung paano siya dapat alagaan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin ang panibagong tensyon sa loob ng bahay, lalo na mula kay Ricardo. Kitang-kita niya ang discomfort sa mukha nito tuwing nandoon ang nurse. Isang gabi, kinausap niya ito habang tahimik silang magkasamang nakaupo sa sala. Ricardo, alam kong may bumabagabag sa iyo, sabi niya pinagmamasdan ng asawa. Ano ba ang nasa isip mo? Nag-atubili si Ricardo bago sa wakas ay nagsalita. Parang hindi tama, amin niya. Yung may ibang lalaking nag-aalaga sa iyo, pakiramdam ko parang tinatanggalan ako ng papel sa buhay mo. Napabuntong hininga si Romina at maingat na pinili ang kanyang mga salita. Ricardo, hindi ito personal, paliwanag niya. Narito siya para sa aking medikal na pangangailangan. Wala nang iba. Kailangan ko ang tulong na ito, lalo na pagkatapos ng chemotherapy. Tinitigan niya ito, umaasang mauunawaan ng asawa. Pero kung sa tingin mo kaya mong gampanan ang lahat ng responsibilidad na ito, maaari nating pag-usapan. Napuno ng inis ang mukha ni Ricardo. Hindi lang ito tungkol sa pag-aalaga sa iyo, Romina, sagot niya, mas matigas na ang tono. Tungkol ito sa pakiramdam na parang wala na akong halaga, parang hindi mo na ako kailangan. Lumalambot ang boses ni Romina habang sinubukan niyang mapawi ang insekuridad nito. Kailangan kita, Ricardo. Pero hindi mo kayang gawin ito ng mag-isa. Sanay ang nurse sa ganitong sitwasyon. Narito siya upang suportahan tayo, hindi upang palitan ka. Ngunit tila hindi iyon sapat para kay Ricardo. Sa halip, sumabog ang kanyang galit. Dapat matuto kang umasa sa sarili mo, biglang sabi nito. Maging mas independent ka. Nabigla si Romina. Ricardo, may mga araw na halos hindi ko kayang tumayo pagkatapos ng treatment. Sa tingin mo ba hindi ko gustong alagaan ang sarili ko kung kaya ko? Sagot niya, nararamdaman na ang pagsisikip ng kanyang dibdib sa sama ng loob. Hindi sumagot si Ricardo. Tumayo ito at mabilis na lumabas ng bahay, malakas na isinara ang pinto sa kanyang pag-alis. Kinagabihan, nakatanggap si Romina ng tawag mula sa ina ni Ricardo. Matigas ang boses nito, puno ng disapproval. Romina, hindi tama na isang lalaki ang nag-aalaga sa iyo. Nakakahiya ito, diretsyong sabi nito. Sa kabila ng matatalas na salita, nanatiling kalmado si Romina. Naiintindihan ko ang iyong opinyon, sagot niya, pinipilit panatilihin ang kanyang dignidad. Pero inuuna ko ang aking kalusugan, isa siyang propesyonal at kailangan ko ang kanyang tulong. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, natagpuan ni Romina ang kanyang sarili na nalulunod sa malalim na pag-iisip.
Hindi lang ang sakit niya ang unti-unting sumisira sa kanya, unti-unti nitong ginugunaw ang kanyang pamilya. Kailangan nating ayusin ito, bulong niya sa sarili. Ayaw hayaang tuluyang madurog ng tensyon ang kanilang tahanan. Sa kabila ng mga sigalot na natiling matatag ang kanyang kalusugan, pinipigilan ng treatment ang paglala ng kanyang sakit, ngunit kahit ang munting tagumpay na iyon ay hindi sapat upang mapanatiling buo ang kanyang pamilya. Isang linggo matapos ang kanilang matinding pagtatalo, unti-unting bumalik sa normal ang bahay, o kahit papaano isang marupok na bersyon nito. Patuloy sa gamutan si Romina, habang si Ricardo ay nananatiling malayo, ngunit naroon pa rin. Hanggang isang hapon, pag-uwi niya mula sa chemotherapy, natigilan siya sa nakita, isang moving truck sa harap ng kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang puso habang dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niyang abala sina Ricardo at Alfredo sa pag-iimpake ng kanilang gamit. Pupunta muna kami sa bahay ng nanay ko. Walang emosyon na sabi ni Ricardo, hindi tumitingin sa kanya. Nanlumo si Romina, ngunit higit pa sa pagod ng chemotherapy, mas masakit ang panlalamig ng kanyang pamilya. Humarap siya kay Alfredo, umaasang may makikita siyang pag-aalinlangan sa kanyang anak. Gusto mo rin ba talagang umalis? Mahina niyang tanong. May sarili kang desisyon, Alfredo. Sandaling natahimik si Alfredo, pagkatapos malamig ang kanyang sagot. Mahirap nang manatili dito, ma'am. Mas pipiliin kong sumama kay dad. Parang tinaga ang puso ni Romina. Ito ang kanyang kinatatakutan, ang maiwan sa panahong pinakakailangan niya sila. Habang pinapanood niyang lumabas, ang mag-ama biglang may kumatok sa pinto. Si Teresa, Romina, nalaman ko ang nangyari. Hindi ko kayang hayaang mag-isa ka. Sabi nito, mahigpit siyang niyakap. Sa wakas, bumuhos ang kanyang luha. Iniwan nila ako, Teresa, mahina niyang bulong. Hindi kita iiwan, matatag na sabi ni Teresa. Magkasama tayo sa laban na ito. Sa sandaling yon, nalaman ni Romina, hindi pa tapos ang laban niya. Sa mga sumunod na araw, naging matatag at nakakapagpakalma ang presensya ni Teresa sa tahanan ni Romina. Inako niya ang mga gawaing bahay, sinamahan si Romina sa kanyang mga medikal na appointment at higit sa lahat pinunan ang kawalan na iniwan ni Ricardo at Alfredo. Teresa, hindi ka lang basta pinsan sa akin. Isa kang tunay na kaibigan, sabi ni Romina isang gabi, lubos na nagpapasalamat. Sa piling ni Teresa, naramdaman ni Romina ang panibagong lakas upang harapin ang mga hamong nasa harapan niya. Bagamat nananatili ang sakit ng pag-abandona ng kanyang asawa at anak, pinuno ni Teresa ng init at pag-asa ang kanilang tahanan. Hindi na bago kay Teresa ang pagharap sa pagsubok. Maraming beses na siyang sinubok ng buhay. Ilang taon na ang nakalipas nang mawala ang kanyang asawa sa isang trahedyang aksidente, iniwang mag-isa upang palakihin ang kanilang dalawang anak. Pinagsabay niya ang pagiging isang ina at pagtatrabaho sa iba't ibang trabaho, nilabanan ng lahat ng hadlang ng may matibay na determinasyon. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, hindi hinayaang wasakin ni Teresa ng anumang pagsubok ang kanyang espiritu. Pinalaki niya ang kanyang mga anak ng may pagmamahal, itinuro sa kanila ang kahalagahan ng kabutihan at katatagan. Ang makita silang lumaking matatag at may malasakit sa iba ay ang pinakamalaking tagumpay niya. Kaya nang mabalitaan niya ang sitwasyon ni Romina, hindi siya nagdalawang isip na tumulong. Para kay Teresa, hindi lang basta pamilya si Romina, isa siyang kapatid sa puso. Alam kong gagawin mo rin ang pareho para sa akin, madalas sabihin ni Teresa habang naghahanda ng pagkain para kay Romina. Ang pamilya ay nandito para sa isa't isa, lalo na sa mahihirap na panahon. Inalagaan niya si Romina ng may parehong dedikasyon na ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Kahit gaano siya kapagod, palagi siyang nariyan,
Tuwing gabi, matapos niyang matulog ang kanyang mga anak, bumabalik siya sa bahay ni Romina. Magkasama silang nauupo, nagbabahagi ng mga kwento, tawanan at minsan tahimik na pagluha. Alam mo Romina, sinusubok talaga tayo ng buhay sa mga panahong hindi natin inaasahan. Sabi ni Teresa isang gabi, ang pagkawala ng asawa ko ang pinakamahirap na pinagdaanan ko. Pero tinuruan ako nito na pahalagahan ang bawat sandali at lumaban, anuman ang mangyari. Tahimik na nakinig si Romina, hinuhugot ang lakas mula sa mga salita ng kanyang pinsan. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa ang lahat ng ito, Teresa, sabi niya, puno ng paghanga. Ngumiti si Teresa, may pag-unawang kislap sa kanyang mga mata. Ang mga babae ay may kakaibang lakas, Romina. Binubuhat natin ang mundo sa ating mga balikat at patuloy pa ring lumalaban. Kinabukasan, hindi na napigilan ni Romina ang matinding pagnanais na makausap muli si Ricardo. Kailangan niyang subukan kahit isang beses pa na muling makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. May halong pag-asa at takot, denial niya ang numero ng asawa. Ricardo, miss ko na kayong dalawa, kumusta na kayo? Tanong niya, nanginginig ang boses. Ang sagot ni Ricardo ay malamig, halos walang emosyon. Maayos naman kami, Romina. Nag-a-adjust na si Alfredo. Huwag mo na kaming alalahanin. Parang may matalim na kutsilyong humiwa sa puso ni Romina. Pero nag-aalala ako, giit niya. Kailangan ko kayo. Kailangan ko ang pamilya ko, lalo na ngayon. Napabuntong hininga si Ricardo. Halatang naiinip. Romina, alam kong mahirap ito para sa'yo, pero may kanya-kanya tayong buhay. Hindi namin pwedeng ihinto ang lahat. Kailangan naming mag-move on. Bago pa siya makapagsalita, ibinabana ni Ricardo ang tawag. Hawak ang telepono, dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha. Kinabukasan sinubukan niyang tawagan si Alfredo. Anak, miss na kita, sabi niya, puno ng emosyon. Kailangan kita, anak. Nagatubili si Alfredo bago sumagot, mas malambing kaysa kay Ricardo ngunit pareho ang diwa ng kanyang sagot. Ma'am, gusto kong manatili kay Dad. Kapag nandito ako, hindi ko naiisip ang sakit at lungkot. Pasensya na, pero ayoko nang bumalik. Bagamat banayad ang kanyang tinig, parang isang matinding hampas sa puso ni Romina ang kanyang mga salita. Ibababa na niya ang telepono nang lumapit si Teresa, hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Hindi nila alam kung ano ang nawawala sa kanila, Romina. Madiing sabi nito, napakabuti mong tao at napakatapang mo, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Araw-araw, lalong lumalim ang sugat ng pagkakanulo ni na Ricardo at Alfredo, nagpapaalala kay Romina na tunay siyang iniwan sa labanang ito. Nais ni Teresa na maibsan ang lungkot ng kanyang pinsan. Isang hapon, dumating siya sa bahay kasama ang kanyang dalawang anak, sina Francisca at Matias, parehong puno ng sigla. Romina, gusto naming malaman mo na bahagi ka rin ng aming pamilya, malambing na sabi ni Teresa. Napuno ng tawanan ng bahay at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, muling nakaramdam si Romina ng tunay na kasiyahan. Isang gabi, nagbahagi ng balita si Teresa. Nagpasya akong bumalik sa pag-aaral, aniya. Nakakuha ako ng scholarship para sa kursong nursing. Hindi ito magiging madali, pero alam kong sulit ito. Na-inspire si Romina sa determinasyon ng kanyang pinsan. Unti-unti, nagbukas siya sa mga bagong karanasan. Isang araw, isinama siya ni Teresa sa parke, isang simpleng bagay na matagal na niyang nakalimutan. Habang nakaupo sa isang bangko, pinanood nilang dumaan ang mundo sa paligid nila. Salamat sa pagdala mo sa akin dito, bulong ni Romina, punong-puno ng emosyon. Hindi ko na malayan kung gaano ko ito kailangan. Ngumiti si Teresa at hinawakan ang kamay niya. Minsan ang kailangan lang natin ay sariwang hangin at isang taong nagmamalasakit. Habang bumabalik ang pag-asa ni Romina, dumating ang isang hindi inaasahang balita. Sa isang routine check-up,
Seryoso ang ekspresyon ng doktor. Romina, paumanhin, pero nagsisimula ng lumala muli ang iyong cancer. Malumanay nitong sinabi. Nanghina siya. Pero pakiramdam ko gumagaan na, paano ito nangyari? Tanong niya. Bumibigat ang kanyang loob. Ang cancer ay mahirap hulaan, paliwanag ng doktor. Kailangan nating baguhin ang iyong gamutan at tingnan ang iba pang opsyon. Pag-uwi, ibinalita niya kay Teresa ang masamang balita. Sa kusina, ang lugar ng maraming malalalim nilang pag-uusap, mahigpit na hinawakan ni Teresa ang kanyang mga kamay. Lalaban tayo, Romina, matatag nitong sinabi, anuman ang mangyari. Ngunit sa kabila ng suporta ng kanyang pinsan, bumabalot ang desperasyon kay Romina. Tuwing nagsisimula akong umasa, bigla na lang itong nawawala, umiiyak niyang sabi. Mahigpit siyang niyakap ni Teresa. Pero kahit sa pinakamadilim na panahon, may liwanag at ikaw, Romina, ang liwanag para sa napakaraming tao. Nang dumating ang divorce papers, isang bagay ang napagtanto niya, tama na ang paghihirap. Pinunasan niya ang kanyang luha, tinitigan ang lumang notebook na binigay ni Teresa. Isang bucket list, Romina. Simulan na natin itong isa-isang tuparin, suhestyon ng kanyang pinsan. Sa unang pagkakataon ngumiti si Romina nang may bagong pag-asa. Oo, Teresa, simulan natin. At sa puntong iyon, isang bagong kabanata ang nagsimula kung saan muling kukunin ni Romina ang natitirang bahagi ng kanyang buhay, isang pangarap sa bawat hakbang. Habang patuloy na lumalala ang kalagayan ni Romina, madalas siyang mapagnilay-nilay sa kumpanyang itinayo niya ng may matibay na dedikasyon at walang humpay na pagsisikap. Lumago ito mula sa kanyang pangarap tungo sa isang matagumpay na negosyo na hinangaan dahil sa kanyang inobasyon at tagumpay. Sa paglipas ng mga taon, maraming interesadong mamumuhunan ang nagtangkang bilhin ito. Ngunit ngayon, sa harap ng isang ditiyak na hinaharap, nagsimula siyang seryosong pag-isipan ang pagbebenta nito. Isang tahimik na hapon, habang nakaupo sila ni Teresa sa hardin, sa wakas ay binanggit niya ang matagal nang bumabagabag sa kanya. Teresa, matagal ko nang pinag-iisipan ang tungkol sa kumpanya ko, anya, nakatitig sa malayong abot tanaw. Marami na akong natanggap na alok upang ibenta ito. Marahil ngayon na ang tamang panahon upang tanggapin ang isa sa kanila. Matalim na pinagmasdan ni Teresa ang mukha ng pinsan, nauunawaan ang bigat ng desisyong ito. Inialay mo ang puso at kaluluwa mo sa negosyong yan, Romina. Pero sa sitwasyon mo ngayon, baka nga ito na ang tamang hakbang. Isang bagay na hindi mo na kailangang alalahanin, sagot niya ng maingat. Tumango si Romina, yun mismo ang iniisip ko. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako ng buo upang pamahalaan ito at ang perang makukuha ko mula sa pagbebenta ay magiging paniguradong pangmatagalang seguridad. Kailangan kong maging praktikal. Sa mga sumunod na araw, nakipag-ugnayan si Romina sa mga financial advisor at interesadong mamimili. Sa tulong at suporta ni Teresa, sinimulan niyang ayusin ang lahat mula sa kanilang tahanan. Matapos ang maraming negosasyon, nakahanap siya ng tamang buyer, isang taong may parehong pananaw at dedikasyon na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Nang tuluyang maisara ang kasunduan, isang halo ng ginhawa at pangungulila ang bumalot kay Romina. Isang bahagi ng sarili ko ang palaging mananatili sa kumpanyang iyan, amin niya kay Teresa. Pero ngayon, maaari ko nang ituon ang sarili ko sa aking kalusugan at sa oras na natitira sa akin. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng pinsan at marahang pinisil ito bilang pagsuporta. Tama ang naging desisyon mo, Romina. Ngayon oras na para alagaan mo ang iyong sarili. Ilang linggo matapos ang pagbebenta, nakatanggap si Romina ng isang tawag na hindi niya inaasahan. Sa kabilang linya, narinig niya ang tinig ni Ricardo, hindi tulad ng dati. Ito'y tila puno ng lambing at pag-aalala. Romina,
Iniisip namin ni Aldredo na dalawin ka. Miss ka na namin. Anya, may hindi pangkaraniwang lambing sa kanyang tinig. Nagulat si Romina sa biglaang pagbabago ng ugali nito, ngunit nanatili siyang maingat. Sa kaloob-looban niya, may kutob siyang may hindi tama. Magiging masaya akong makita kayong dalawa, sagot niya ng neutral, pilit na ikinukubli ang kanyang hinala. Nang dumating sina Ricardo at Aldredo, kapansin-pansin ang kanilang biglaang pagiging malambing at puno ng atensyon, malayong malayo sa dating pagtrato nila sa kanya. Ma'am, patawad po sa lahat, sabi ni Aldredo, tila walang mabasang emosyon sa kanyang mukha. Gusto lang naming makasama ka ulit. Habang pinapanood ito ni Teresa mula sa malayo, hindi niya mapigilang maramdaman ang lumalalim na pag-aalinlangan. Kinagabihan, hindi na niya natiis at binuksan ang kanyang nararamdaman kay Romina. Romina, hindi ba parang ang bilis ng pagbabagong ito? Bigla silang nagmamalasakit pagkatapos mong ibenta ang kumpanya? Tanong niya, puno ng hinala. Napabuntong hininga si Romina, kalmado ngunit mulat. Alam ko, Teresa, amin niya, hindi mahirap makita ang koneksyon sa pera mula sa pagbebenta ng kumpanya, pero gusto kong makita kung hanggang saan sila aabot. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagpapakita ng pag-aalaga nina Ricardo at Aldredo. Ngunit unti-unting lumitaw ang tunay nilang motibo. Isang gabi habang nag-uusap, dahan-dahang ipinasok ni Ricardo ang usapan sa pera. Dapat mong pag-isipan kung paano mo gagamitin ng tama ang perang nakuha mo, wika nito ng may lambing. Siguro magandang mag-invest, o kaya naman, masigurong kasama kami ni Aldredo sa iyong will para sa seguridad ng lahat. Tinitigan siya ni Romina kung ay pinag-iisipan ng suhestyon. Magandang ideya yan, Ricardo, sagot niya nang may mapayapang ngiti. Pag-iisipan ko. Ngunit sa loob-loob niya, ang natitira niyang damdamin para sa kanila ay unti-unting napalitan ng matinding pagkadismaya. Wala nang sorpresa sa kanyang nararamdaman. Alam na niya ang totoo, hindi pagmamahal o pagsisisi ang nagudyok sa kanilang pagbabalik, kundi ang pera. Isang malamig na umaga, nagising si Romina na labis na nanghihina. Naramdaman niyang halos wala na siyang lakas sa katawan at isang hindi matigil na ubo ang yumanig sa kanya. Agad na tinawagan ni Teresa ang ambulansya, mahigpit na hinawakan ang kamay ng pinsan habang mahina itong humihinga. Sa ospital, ginawa ng mga doktor ang lahat upang patatagin siya, ngunit hindi maikakaila. Patuloy nang bumibigay ang kanyang katawan. Hindi na ito tumutugon sa gamutan. Pumasok ang doktor, may malumanay ngunit seryosong ekspresyon. Romina, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, anya, puno ng habag. Ngunit ang katawan mo ay hindi na gaanong tumutugon sa paggamot. Tahimik siyang tumango, tinanggap ang katotohanan. Alam ko, mahinang tugon niya, nararamdaman ko na. Sa tabi niya, pilit pinipigilan ni Teresa ang pagluha, pinagmamasdan ang lakas ng loob ni Romina kahit sa harap ng huling yugto ng kanyang laban. Sa isang sandali ng linaw, nagbigay ng huling hiling si Romina. Teresa, mahina niyang tinawag, may isang sulat sa drawer ko sa bahay. Kapag dumating na ang oras, gusto kong basahin mo ito kasama sina Ricardo at Aldredo. Mahalagang malaman nila. Mabigat ang lalamunan ni Teresa ngunit matatag siyang tumango. Pangako, Romina, gagawin ko ang gusto mo, sagot niya, puno ng emosyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang pinsan, pilit ipinapasa ang kanyang pagmamahal at lakas, na parang sa pamamagitan nito, maaari niyang pigilan ang paglayo ni Romina kahit sandali lang. Habang bumabalot ang gabi sa lungsod, unti-unting humihina ang presensya ni Romina. Pabagal ng pabagal ang kanyang paghinga at ang kanyang katawan ay unti-unting sumusuko sa hindi maiiwasan. Nananatili si Teresa sa kanyang tabi, marahang nagsasalita, pinupuno ang tahimik na silid ng mga kwento tungkol sa magagandang alaala na kanilang pinagsamahan.
Sa unang mga oras ng madaling araw, sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan, dahan-dahang binitiwan ni Romina ang kanyang huling hininga. Sa kabila ng mahabang laban at matinding sakit na kanyang tiniis, iniwan niya ang mundong ito ng may tahimik na ekspresyon, isang kapayapaang taliwas sa kanyang pinagdaanan. Si Teresa, bagamat nilamon ng kalungkutan, ay nagpasalamat na naroon siya sa huling sandali, hawak ang kamay ng kanyang pinakamamahal na pinsan hanggang sa dulo. Matapos ang kanyang huling pamamaalam, lumabas siya ng silid ng ospital, dala ang isang pusong durog at mga luha na tuluyang bumagsak sa kanyang pisngi. Habang naglalakad sa pasilyo, nakita niya si Ricardo na nakatayo roon. Ang kanyang mukha'y mabigat sa lungkot. Sandali silang nagtitigan. At pagkatapos, hindi na napigilan ni Teresa ang mga emosyong matagal na niyang kinikimkim. "Ricardo, kailangan mong marinig ito," sabi niya. Nanginginig ang tinig dahil sa halo ng sakit at galit. "Mas nararapat si Romina sa inyo ni Aldredo. Nilabanan niya ang pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay, mag-isa, habang kayo ay nagpatuloy na parang walang nagbago." Saglit na bumuka ang bibig ni Ricardo, tila may gustong sabihin, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Teresa. "Hindi, makikinig ka ngayon," madin niyang sabi, tumataas ang kanyang tinig. Kailangan niya kayo, kailangan niya ang kanyang pamilya. Ngunit sa halip na manatili sa tabi niya, iniwan niyo siya sa panahong pinakakailangan niya kayo. At ngayon huli na, wala nang pagkakataong itama niyo ang inyong pagkakamali. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili bago nagpatuloy. "May iniwang sulat si Romina. Gusto niyang basahin ko ito sa harap mo at ni Aldredo. Ito na ang huling beses na magkikita tayo, Ricardo. Ginagawa ko ito para sa kanya, hindi para sa inyo." Nanatiling tahimik si Ricardo, bumagsak ang kanyang mga balikat. Tila sa unang pagkakataon ay napagtanto niya ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi na hinintay ni Teresa ang kanyang sagot. Tumalikod siya at lumakad palayo. Determinado siyang tuparin ang huling kahilingan ni Romina. 3 araw matapos ang libing, nakatanggap ng tawag si Teresa mula sa isang abogado na nagngangalang Dr. Perez na siyang inatasang mangasiwa sa legal na usapin ni Romina. "Mrs. Teresa, ito po si Dr. Perez. May iniwang partikular na tagubilin si Romina para sa mga susunod na hakbang matapos ang kanyang pagpanaw," paliwanag ng abogado. Isa sa mga tagubiling iyon ay ang pagbasa ng isang liham na isinulat niya na nais niyang gawin sa presensya ni Ricardo at Aldredo. Kailangan nating ayusin ang isang pulong para rito. Bagamat patuloy pa ring nagluluksa, hindi nag-alinlangan si Teresa. Ang bahay ni Romina ang pinakamainam na lugar para dito, suhestyon niya. Napakahalaga ng bahay na ito para sa kanya. Kung dito natin gagawin, para bang narito pa rin siya kasama natin. Sumangayon si Dr. Perez at agad inayos ang mga detalye. "Ako na ang makikipag-ugnayan kina Ricardo at Aldredo upang ipaalam sa kanila ang petsa at oras. Pribado lamang ang pagpupulong na ito. Tanging mga kinakailangang tao lamang ang nararapat dumalo upang maisakatuparan ang huling habilin ni Romina." Sa araw ng pagpupulong, nagtipon sina Teresa, Ricardo, Aldredo at Dr. Perez sa sala ng bahay ni Romina. Mabigat ang atmosfera, puno ng mga alaala ng yumaong may-ari ng tahanang iyon. Hawak ang sobre, huminga ng malalim si Teresa bago sinimulang basahin ang huling mga salita ni Romina. "Kung binabasa niyo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Isinusulat ko ito ng may pagmamahal sa aking puso, ngunit may kasamang matinding lungkot sa pag-abandona na aking naramdaman. Ang aking diagnosis ng kanser ay isa sa pinakamahirap na laban sa aking buhay, ngunit ang pinakamatinding sakit na tiniis ko ay ang malamang ang sarili kong pamilya ang siyang tumalikod sa akin sa panahong pinakakailangan ko sila." Napayuko si Ricardo, hindi makatingin sa kahit sino.
habang si Alfredo ay hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Ngunit kahit sa aking pinakamadilim na sandali, nakahanap ako ng liwanag. Si Teresa at ang kanyang mga anak ang nagbigay sa akin ng pagmamahal at suporta na nawala sa akin. Teresa, hindi ka lang isang pinsan sa akin. Ikaw ang aking kapatid, aking lakas, aking tagapagtanggol. Ikaw ang nagpatuloy sa paghawak sa akin nang pakiramdam ko ay hindi ko na kayang lumaban. Hindi mo ako iniwan kahit isang saglit at dahil doon ako'y habang buhay na nagpapasalamat. Pinigil ni Teresa ang pagluha, ngunit nanginginig ang kanyang tinig habang ipinagpatuloy ang pagbasa. Tungkol sa aking mga ari-arian, pinag-isipan kong mabuti ang aking huling desisyon. Sa tulong ng aking abogado, binago ko ang aking testamento bago ako pumanaw. Matapos akong makakuha ng diborsyo dahil ang kasal namin ni Ricardo ay may total separation of assets, lahat ng aking pag-aari, kasama na ang bahay na ito at lahat ng aking naipong yaman ay akin lamang. At dahil dito pinili kong ipamana ang lahat ng aking ari-arian kay Teresa at sa kanyang mga anak. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo, gulat na gulat sa kanyang narinig. Ito ang paraan ko upang ipakita ang aking pasasalamat sa mga taong tunay na nagmahal sa akin. Teresa, nais kong magkaroon ka ng kinabukasan na nararapat sa iyo. Ang iyong kabutihan at katatagan ay binago ang aking buhay sa paraang hindi ko maipaliwanag at alam kong patuloy mong babaguhin ang buhay ng iba. Patuloy ang pagpatak ng luha sa pisngi ni Teresa habang binabasa ang susunod na bahagi. At sa iyo, Alfredo, aking mahal na anak, kahit ano pa ang nangyari, mamahalin kita habang buhay. Ngunit hindi sapat ang pagmamahal lamang. Inaasahan kong balang araw matututunan mong unawain ang halaga ng paninindigan sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang huling hiling ko ay matutunan mong maging isang tao na may puso na marunong pahalagahan at protektahan ang mga taong nagmamalasakit sa iyo. Halos hindi makapagsalita si Alfredo, tila ngayon lang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Teresa, ang pinakamalaking pangarap ko ay makita kang tapusin ang iyong pag-aaral sa nursing at ipagpatuloy ang pagtulong sa iba. Tulad ng pagtulong mo sa akin, ang aking mana ay para sa iyo, hindi bilang isang regalo, kundi bilang isang simbolo ng aking pagmamahal at pasasalamat. Naway bigyan ka nito ng seguridad, kasiyahan at isang hinaharap na puno ng posibilidad. Sa buong puso ko, Romina, tahimik ang buong silid. Si Ricardo ay nanatiling nakayuko habang si Alfredo ay mukhang hindi alam kung ano ang mararamdaman. Hawak pa rin ng liham, bumuntong hininga si Teresa. Hindi ko ito ginawa para sa anumang kapalit, mahina niyang sabi. Ginawa ko ito dahil ganoon ang dapat gawin ng isang pamilya. Bagamat puno ng lungkot, natagpuan ni Teresa ang kapanatagan. Ang pamana ni Romina ay hindi lang pera o ari-arian, kundi isang kwento ng pagmamahal, tapang at tunay na pamilya. At habang tumitingin siya sa hinaharap, nangako siyang ipagpapatuloy ang legasiya ng kanyang pinakamamahal na pinsan, hindi sa pamamagitan ng pagdadalamhati, kundi sa pamamagitan ng kabutihan at lakas na nagbigay saysay sa buhay ni Romina hanggang sa kanyang huling hininga.